Taon-taon sa buong mundo, ipinagdiriwang ng mga tao ang ika-25 ng Disyembre bilang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi ng Biblia sa Pasko? Dapat bang magdiwang ng Pasko ang mga Kristiyano? Ito ba ay biblikal? Kapag nagsisimulang sumapit ang araw na ito, nagsisimula tayong makakita ng iba't ibang mga palamuti o dekorasyon tulad ng mga Christmas tree, Christmas light, kampana, mga party at kung ano-ano pang mga sagisag ng Pasko. At sa lahat ng mga pagdiriwang, maaari kang magtanong, ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Okay lamang bang magdiwang ng ganitong tradisyon? Sa totoo lamang mga kapatid, walang anuman sa Biblia ang sinasabi na ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay December 25. Alam nyo ba na ang Pasko na ipinagdiriwang natin tuwing Disyembre 25 ay may mahabang kasaysayan na nagmula sa iba't ibang kultura at tradisyon? Ang pinagmula ng Pasko ay nagsimula sa mga sinaunang Romano kung saan ay nagdiriwang sila ng taglami na tinatawag na Saturnalia. Ang Saturnalia ay ginaganap ng mga sinaunang Romano taon-taon mula Disyembre 17 hanggang Disyembre 23 bilang parangal sa Diyos ng agrikultura na si Saturno. Ito ay isang panahon ng pagdiriwang, pagkain at kaligayahan kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng mga regalo, nagsusuot ng mga espesyal na damit at nagsasagawa ng mga ritual at laro. Gayunpaman, ang pinakamahalagang impluwensya ng Pasko ay nagmula sa Kristyanismo. Isinama din ng mga Romano ang tradisyong ito sa kanilang sariling mga pagdiriwang. Habang lumalaganap ang Kristyanismo sa Europa, hindi napigilan ng mga Kristiyano ang mga paganong kaugalian at pagdiriwang. Dahil walang nakakaalam ng petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, isinama nila ito sa paganong ritual sa pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoong Hesukristo, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo. Sa paglipas ng panahon, malinaw na ang mga tradisyon ng Pasko ay magkasamang paganismo at mga impluwensya ng kultura na nakikita natin ngayon, mula sa pagpapalitan ng mga regalo at pagpapalamuti ng mga puno at mga awiting pamasko. Ang Pasko ay naging isang pandaigdigang piyesta na pinapahalagahan dahil sa espiritu ng kagalakan, kabutihan at pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit ang tanong, malibang ipaalala sa ating sarili ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, malibang ipagdiwang ito, mga kapatid, wala ding sinasabi ang Biblia na mali ang ipagdiwang ito. Ang tanong ay kung papaano natin ito ipagdiwang. Ito ba ay pinagdiriwang mo lamang ba alang-alang sa tradisyon? Tandaan natin na ang mga human religious feast ay walang kwenta sa Diyos kung mali naman ang nasa ating puso. Sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 14, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Totoo na ang ilan sa mga tradisyon ay tumutulong sa mga tao sa kanilang paglakad kasama ng Diyos. Gayunpaman, may panganib kapag ang mga tao ay mas interesado sa mga tradisyon at kautusan ng mga tao, ngunit wala sa kanilang puso ang Diyos. Maaaring pabayaan ang tradisyon ng mga utos at kalooban ng Diyos at maaaring gawin kanitong mapagkunwari. Sa Mateo chapter 15 verse 6, at sa gayon ay pinawalambisan ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Mga kapatid, ang ating mga human religious tradition o mga kapistahan ay tunay na walang halaga sa Diyos kung ang iyong puso ay hindi tama at kung wala kang kaugnayan sa Diyos. Ngayon, ipagdiriwang pa ba natin ito? Ang sagot, nakabase ito sa inyong personal na desisyon. Ito ay nasa inyong pagpili. Tingnan natin, kung nagdiriwang tayo ng iba't ibang mga kapistahan, nagdiriwang tayo ng ating kaarawan, bakit hindi natin ipagdiwang at alalahanin na ang Mesiyas ay minsang isinilang sa mundo upang magkaroon tayo ng kaligtasan? Para sa akin, marapat lamang natin itong ipagdiwang dahil wala mang tiyak na petsa na sinasabi sa Biblia. Alalahanin at purihin natin ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos at ang misteryo ng kanyang pagkakatawang tao. Ito ay maaaring maging panahon upang ibahagi natin ang ebanghelyo ng mabuting balita. Mga kapatid, kung nagdiriwang tayo ng Pasko, mahalagang tingnan natin ito sa isang biblikal na paraan at hindi bilang isang tradisyon lamang. Halimbawa, kung ikaw ay makakita ng mga Christmas light, remember Jesus Christ. Sinabi niya na siya ang liwanag ng mundo sa John chapter 8 verse 12. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Sa oras na makakatanggap ka naman ng regalo, alalahanin mo na ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili para sa atin. Ito ang pinakamahalagang regalong biyaya ng Diyos. Oo, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang regalo upang mabayaran ng ating mga kasalanan. Sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang
tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating hindi lamang para maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Siya ay naparito upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung makakita ka naman ng mga parol o ng mga bituin, alalahanin ang bituin ng Bethlehem, kung saan ay tinuro ang ipinanganak na tagapagligtas ng daigdig. Kapag nakakita ka naman ng mga palamuting kampana, ito ay paalala ng mabubuting balita, isang paalala ng kabanalan, kagalakan at kalayaan. Kapag nakakita ka ng mga kulay pula, ibig sabihin ito ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nagugas ng ating mga kasalanan. Oo, totoo na ang Pasko ay may paganong pinagmulan at nasa iyo ang desisyon kung paano mo ito ipagdiriwang. Kung nais mong ipagdiwang ang Pasko kasama ng iyong pamilya, gawin mo. Ngunit sa parehong pagkakataon, huwag nating husgahan ng mga Kristiyanong hindi nagdiriwang ng Pasko. Oo, mahalagang iwasan na husgahan sila dahil ang ilang tao ay maaaring may sariling dahilan kung bakit hindi nakikibahagi sa ganitong pagdiriwang. Sinasabi nga sa Colossus chapter 2 verse 16 to 17, kaya't huwag hayaang hatulan ka ng sino man dahil sa iyong kinakain o iniinom o sa hindi pagdiriwang ng ilang mga banal na araw o mga seremonya ng bagong buwan o mga sabat, sapagkat ang mga tuntuning ito ay mga anino lamang ng katotohanang darating pa at si Kristo mismo ang katotohanan iyon. Walang biblikal na dahilan kung bakit dapat o hindi dapat ipagdiwang ang Pasko, dahil ang Pasko ay hindi tungkol sa Christmas tree, hindi tungkol kay Santa Claus, hindi ito tungkol sa mga regalo, sa mga pagkain o sa magagarbong damit. Mahalaga din nating malaman na hindi si Santa ang sentro at ang ama ng Pasko. Kung mapapansin kasi natin, mas nakasentro ang Pasko kay Santa Claus, lalo na sa mga bata sa modernong panahon na ito. Ngayon, bilang mga Kristiyano at nasa hustong gulang, meron tayong obligasyon na simulan ang pagtuturo sa mga bata ng tunay na diwa ng Kapaskuhan, na ang Pasko ay hindi tungkol kay Santa Claus at mga material na regalo. Huwag nating kalimutang paalalahanan ang ating sarili na talagang ang Panginoong Jesucristo at lahat ng kanyang magagandang bagay na ginawa para sa sangkatauhan ang siyang tunay na sentro ng Pasko. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang dapat nating luwalhatiin at hindi si Santa Claus, hindi ang paganong kapistahan. Tingnan mo ang gumawa ng langit at lupa, ng universo, ng lahat ng bagay dito sa mundo. Isang Diyos na makapangyarihan na bumaba sa kanyang trono, nagkatawang tao, naghirap, namatay sa krus at nabuhay na muli para iligtas tayo. Tayo na nanggaling lamang sa alabok, patuloy na nagkakasala at nagre-rebelde. Ngayon ay may pagkakataon ng makasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ito ay dahil sa Panginoong Jesucristo. Ang Pasko higit sa lahat ay tungkol sa ipinangakong Mesiyas na dumating upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa Mateo chapter 1 verse 21 to 23, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Ang holiday ay nagbibigay sa atin ng isang magandang pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan ito. Kung ang ating puso at isipan ay nakatuon sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga ginawa upang iligtas tayo, tiyak na hindi tayo nakikilahok sa mga paganong ritual. Muli po ay maligayang Pasko. Ingat and God bless.